Good day guys, so meron tayong another issue tatalakayin ngayon, no? So ito ang issue na to regarding sa pagpapalambot ng clutch, no? Itong manual transmission. So meron tayo dito, yan, NB350. So ang problema nito, matigas na yung clutch, no? Minsan mahirap nang ipasok yung cambio. Ayan, dito sa ganitong issue, marami ako nakikita o maraming lumalabas na para-paraan o yung ginagawa nilang paraan. Ngayon, ito, papakita ko sa inyo kung yung ginawa nilang paraan para lumambot na yung clutch. Tignan natin kung tama. Okay, pakita ko sa inyo. Okay guys, so dito tayo sa ilalim. Ayan! Sa ilalim, ha? Okay, yan. So makikita nyo, ito yung ginagawa nila. Yan, clutch softering daw yan. May nakita nyo, may pagbabasa na. Ang ginagawa nila, nagpapalit ng clutch operating kit. Yan. Pero merong mali. Makikita nyo, hindi siya pantay. So yung push rod nya nakatagilid. Ayan. Kaya may leak na. So, hindi lang yan ang issue, no? May issue pa rin sa yan. Kasi para makabit nyo na yung clutch operating kit na yan, kailangan nyo ibaba itong hose. Kasi napupunta na dito, yung pinaka fittings na imbis na lang dito, napupunta na dyan. Ngayon, para may lagay yan, tinatanggal nila yung lock dito. Yan. Yung lock ng dugtungan netong steel tube at saka netong hose. Ang problema, ayan, nakita nyo yung bakal, yung steel tube nakasakay dito sa bracket. Ayan. So may vibration yan, may possible na mabutas yan. At pag nabutas ng steel tube na yan, hanggang doon sa taas, papalit ka yan. Ayan, malalim na yung tama. Ito ang problema. Kasi pagka ganyan, hindi diretso yung push rod, nagkakaroon ng paggasgas yan sa gilid, no? Dito sa pinaka cylinder nya, no? Ang problema, yung original nya nandyan pero na-stuck na. So ito yung magiging problema natin ngayon. Ang gagawin namin dito, ibababa namin yung clutch components yan dahil magpapalit na rin kami. Ang unang ginawang paraan na mayari, nagpalit muna nito. So ngayon, ganun pa rin, hindi na kinaya. Kailangan namin ibaba yung clutch nyan. Ngayon, abangan nyo kung anong itsura ng clutch components yan o ng clutch lining. Papaklasin na namin yan. Okay guys, so nabunot na namin yung transmission. Ito ngayon yung issue, no? Issue ng pagtigas na kadalasang ginagawa nila ng paraan, no? Okay guys, so ayan. So ito yung paulit-ulit ko, no? So ito, meron na tayong vlog nito tungkol sa manual transmission. So pare-parehas siya, no? Kahit kotse, kahit anong sasakyan. Ang issue talaga niyan, yun ang dito, no? Kasi yung pinagpudpuran ng lining nandyan sa dinadaanan ng nandyan sa ginagalawan ng clutch part. Kasi pag umapak ka ng clutch, ang tulak ng clutch operating kit dito, ayun yung movement, no? Ayan. Ayun yung movement ng clutch fork. Dito tulak na ngayon yung release bearing, no? Ayan. So, nandiyan ang issue talaga yan. Gumaganit yan kasi wala nang lubricant. Yung ginagalawan ng release bearing. Yan ang pinaka main issue yan. Pero ang ginagawa nila, naglalagay ng clutch softening. So, lalambot nga yan. Pero, nakita nyo naman yung mali kanina na
talagang tagilid yung push rod. Okay lang kung diretso, pero talagang ang issue niya nandito. Ngayon yung issue naman ng pagtigas ng clutch. Ngayon yung issue naman ng paghirap ipasok ng cambio. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, kung mapapansin nyo, napakarami ng pinagpupuro ng lining. Medyo mahirap tayo mag-video dito, nasa ilalim na yan, dami na. So nanggagaling yan doon sa clutch lining. So tignan natin ngayon yung clutch lining niya. Okay, so ito na yung clutch lining niya. Yan. So pud-pud na, no? Ayan, kita nyo, wala ng groove. Ayan. So pud-pud na yung clutch lining. And then yung pressure plate. Yun. So kitang-kita, ngalay na ang binti ng driver. Ngalay na yung kain ng diaphragm, ha? Yan. So meron na rin dragging yan. Yan. So ito ngayon yung dahilan ng paghirap ng pagpasok ng cambio. Kasi ang reklamo nito, matigas na ito ipasok. So ito ngayon ang issue niyan. Yan. So clutch lining. Okay, so papalitan natin ngayon yan. Meron na tayo original yan from Plaza. Okay guys, so ito na yung ating clutch components from Nissan, no? So dito maraming nalilito kasi maraming gusto magtipid, no? Yung iba gusto mura pero yung quality wala. So ito from Casa talaga to, pinabili ko para sigurado na original, no? Ayan. Ay, Nissan Quezon Hub. Shoutout kay Sir Emil sa Quezon Hub sa parts, no? Ayan. Ay dito maraming nagtatanong sa akin, minsan nagpalit daw sila pero may issue. So iba-iba yung issue, mahirap ipasok, ayaw kumambyo. Ayan. Kasi nga kaya ako nagkakabit ako original lang pagdating dyan, kasi nga marami yan aftermarket nakalagay Nissan pero hindi original. Nissanan or Class A. Okay, so dito tayo sa clutch disc. Ayan. Ito, paulit-ulit lang tayo rito eh. Kaya lang iba tamad manood, tamad maghanap ng video. So pakita ulit natin paano mag-automatic. Kanina inaka number 3 kayo, mataas ang hangin nun, mas matagal mag-automatic yan. Okay, so yan. So yan yung original, no? So compare nyo yan sa mga original daw, pero makikita nyo yung kulay pa lang yung pinakita mo sa akin, diba? Ano yung tsura? O hanapin mo picture na pinakita mo sa akin, tignan mo kung parehas. Oh. Hanapin mo yung picture dati. Okay, so kompletohin na natin yan. And then yung pilot bushing, ayun, kinakabit na ni Master Boy. Ito release bearing. So ito pinapapress pa nila, pero alam ko may video na ako nito paano ko ito pinapalitan eh. Pinakita ko na yan. So pakihanap nyo na lang yung video. So kompletohin na natin yan. Tignan natin kung lalambot nga ba yung clutch nya or gagaang na pumasok yung cambio, kasi yun ang issue nya kanina. Okay guys, so ito na yung ating release bearing. So nandito talaga yung issue ng pagtigas ng clutch, no? Ayan, kung mapapansin nyo yung mga grasa nya, ayan, matitigas na. And then may mga gas-gas siya. So ibig sabihin yan wala na siyang lubricant. Ngayon, yung mga nabubudbud na lining, ayan, so nabawasan na nung naitaktak ko na ito eh. Yan ang nagiging cause ng pagdumi niyan, and then paglagkit ng movement nito. Okay, so yan ang issue niya. Bakit siya matigas? Ngayon, yung mga ginagawa na softening sa labas, shortcut lang yon. So nandito talaga yung issue niyan. Pag binaba mo yan, nalinis mo yan, lalambot na yan. Okay,
So abangan nyo yan pag nakompleto namin, kung lalambot nga talaga, kung matsatsambahan na. Okay, so ito na yung ating release bearing. Ayan, so narilis na natin. Kakabit ko na lang yan. And then yung clutch fork. Ayan. So assemble na natin. Okay guys, so ayan, nakompleto na namin. Okay, so ayan, testingin na lang namin kung lumambot nga, no? Ayan. Okay, so ano nangyari guys, binalik namin yung kanyang original na clutch operating kit or yung secondary na master dahil naitabi niya yung original. Tinanong ko siya kung nasan, buti dala-dala niya, binalik namin, no? So ngayon ang nakakabit ngayon sa kanya yung original na secondary o yung clutch operating kit. So ngayon nakita nyo naman, lumambot na yung clutch. Ngayon testingin natin yung adjustment ng pedal para maibigay natin yung tamang adjust. Okay, testingin mo yung clearance. Hindi ko pa inikpitan yung paano yan, yung ano niya, yung release ng ano. Akin? Oh, yung timpla ng ano, yung release ng clutch. Ano? Tama lang yung taas baba? Sakto lang? Yung release niya? Okay, so ikita na natin. Tama lang yung ano mo? Yung taas ng pedal? Kung bababa pa ba ito? Hindi. Yung dati mo? Dati? Kasi dati, hindi ko maramdam, matigas eh. Hindi. Dati? Oo, di ba matigas? Eh ngayon? Ba't pinabababa mo konti? Hindi, pag mababa kasi kailangan mo ng full press o maliit ka lang kasi mayroon naman talagang tamang height yan eh. Ito, oo. Yan kasi kahit half press mo lang, kahit di mo sagad. yan okay lang yan. Ganyan ang clutch ng Nissan. Oo, diba? Dati mahirap pasok. Tama lang yung taas. Tama naman, okay lang. So ipitan na lang natin yan. Okay, so adjust na lang natin yung ano, pedal niya. I mean, ipitan na lang pala natin kasi okay na adjustment. So dito meron yung butas sa gilid. Ayan, dito, ha? Ayan, ayan. Dito, para mapasok mo yung wrench na 12mm, no? Para ipitan yung kanyang nut doon sa may push rod. Ayan, dito mapapasok yan. Okay. Ayan. So ito yung tinanggal natin kanina. Kanina ang pwesto niya ganyan. Pero yung push rod niya nakaganyan. Ayan. So mali. Kung gusto mo maglagay nito, kailangan yung diretso-diretso. No? Makabili ka diretso, walang paling na ganyan. Kasi kalaunan yan, yung piston niya tinutulak na sa isang side, no? Habang gumagalaw yung push rod niyan, nakadiin siya sa isang side. Kaya magkakaroon ng tama yan. Kaya may tagas na yan kanina, di ba? Ang mangyayari niyan, pag nalusutan ka nito, kunyari nasa biyahe ka, nalusutan ka niyan, wala ka na clutch. Buti dala mo yung ano mo, original. Okay guys, so yan, natapos na natin, no? So nakita nyo, lumambot naman yung clutch. Andun na rin yun dahil bago yung clutch components, pero andun lang talaga yung issue niya sa main drive housing. Pag nalinis mo yan, lalambot yan. Ngayon meron nagsasabi bakit daw bago pa lang sa kanila, ganun na. So ang nagbubuo kasi ng mga sasakyan na yan,
Hindi naman isa lang. So sa experience nakikita ko yan, iba-iba, no? Minsan nakapagbukas kami niyan, makikita mo basa pa yung grasa kahit mataas na yung milyahe. Pag matigas na yung clutch, kadalasan yan dry na, no? Wala nang lubricant. At doon naman sa may clutch operating kit sa baba, no, nakita nyo pinalitan, okay lang sana yun kung pantay, no? Para walang risk na mangyari o nasumingaw yung kanyang brake fluid, dapat tama, no? Kasi nandun sa original at saka nandun sa tama yung quality.